Paano ako nakapag-ipon ng 6 digits in 1 year as a breadwinner? Part 2. Summarize ko lang yung sa part 1. Una, sa pag-iipon, kailangan may purpose or objective. Pangalawa, may specific amount. Pangatlo, kailangan mo mag-set ng specific na deadline kung kailan mo dapat makumpleto. Ito na yung part 2, continuation po ng part 1. Pang-apat, dapat meron kang tracker monthly. Sa part 2, nabanggit ko na dapat meron tayong specific amount. So, ang naging strategy ko, 250,000 pesos pala yung specific amount na gusto ko maipon. 1 year or 12 months naman yung specific na deadline. Dinivide ko ngayon yung 250,000 sa 12 months. Almost 21,000 dapat ang masave ko per month. Panglima, kailangan istrikto ka sa budget. At itatrack mo talaga yung mga expenses. Meron nga pala akong apps na ginagamit para sa pag-track ng aking expenses. Malaking tulong yung para hindi ka lumalagpas sa budget. Para hindi maapektuhan yung sinisave mo. Saka bago pa dumating ang sahod, maigi kong nakalista na lahat ng gastusin. Pang-anim, kailangan merong nakahiwalay na savings account. Huwag mong ihahalo doon sa payroll account. Mas matatrack mo ang ipon kapag nakaseparate ang savings account at hindi ka maguguluhan. Pagpili ng bangko na gagamitin, kailangan malapit sa inyo para hindi ka ma-hassle kapag wiwithdrawin mo na at gagamitin mo na. At kapag pala dumating sa point na parang natitempt ka na gastusin yung ipon mo, ang lagi mong iisipin ay hindi yun sa'yo sa ngayon. Pagmamayari pa yon ng future self mo. At ang panghuli, iwasan mo muna lahat ng mga budol. Uninstall mo muna lahat ng mga apps na nakakabudol sa'yo. Pag nabuo mo na yung ipon, sobrang sarap sa pakiramdam. Parang nakaka-addict na siya at ayaw mo nang gastusin. Good luck!